Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Mga kapatid, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Puso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, para tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin pagsisihan ang ating managagawang mga kasalanan. Magbalik loob tayo sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama na'y makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila
Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Siya ang dakilang talaga, saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng Aba. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid?" Ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong mga kapatid at ina. Sa paanyaya natin mga pagbasa natin na pakinggan ngayong araw ng Martes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. No? At tampok nga dito sa unang pagbasa na kung saan ay si David na kung saan tanda ng kanyang kagalakan sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, ay siya ay nagsayaw. No? Nagsayaw siya habang yun nga, dala-dala yung kaban ng tipan. No? Kaya matutunghayin natin ay ito yung kanyang pagpapakita ng kanyang kagalakan, kasiyahan, no? Na kung saan yung mga natanggap niyang mga biyaya, mga pagtatagumpay. Kaya ganoon din ang mga tao, no? Na kung saan ay talagang sila ay nag-aawitan, no? At talagang sila ay talagang nagpapahayag ng kanilang kasiyahan. No? At dito ay sinagawa ni David yung pagsusunog ng mga handog, no? Pagbabasbas, no? Sa mga tao. At syempre, katapos ng prosesyon, pagkatapos ng kanilang paghahandog, pagkilala sa Diyos, ay syempre, ay handaan. Handaan. So, sabi nga ay bago nagsiuwi, ang lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. No? So, ganun ang kanilang part ng kanilang pagpapahayag
no, ng kanilang pagkilala sa Diyos, pagsamba sa Diyos, no. Kaya yun, so tinatapos sa pamagitan ng piging, no, salo-salo. So kaya sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ay syempre dito tayo sa banal na misa, no, na kung saan ay una binabahagi ang salita ng Diyos, no, at ating pinagninilayan at talagang ating ninanamnam yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, no, at syempre sa pangalawang bahagi tinatanggap natin sa banal na Eucharistia ang tinapay ng buhay, no. Kaya so yun doon sa piging, no, para tanggapin natin si Jesus, no, sa anyo ng tinapay at alak. Kaya matutunghayin natin sa ating ebanghelyo ay napakaraming tao naman, no, na kung saan ay nakikinig, no, sa ating Panginoon Jesus. No, nakikinig sila, talagang ninanamnam nila yung mga salita na napapakinggan nila, no, sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon Jesus, nung siya ay mag-start ng kanyang public ministry, talagang ipinahayag niya ang mabuting balita na hatid ay paghahari ng Diyos. Oo. Kaya sa tagpong ito sa ating ebanghelyo ay matutunghayin natin ay naroon nga ang kanyang ina at mga kapatid at hindi nga sila makapasok dahil sa dami ng tao. No, sa dami ng tao. Kaya matutunghayin natin ay sabi nga ay ipinapaabot na narito ang kanyang ina at mga kapatid, no, kung saan ay gusto siyang makita, makausap, pero matutunghayin natin yung ipinahayag ng ating Jesus na kung saan ay magbibigay daan para lubusan natin maunawaan yung ating magiging kalagayan, no, sa harap ng Diyos, no. Kaya nga sabi ng ating Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Kaya sa tagpong ito ay napakalinaw na kung saan ay talagang noong ang ating Panginoon ay bata pa, syempre kapiling niya ang kanyang mga magulang. No. Talagang maaalala natin na kung saan ay nung 12 years old na ang ating Panginoon ay siya ay nawala doon sa templo. At nung mahanap siya, sabi niya ng batang ng Birheng Maria, kanya, anak, bakit ginawa mo ito sa amin ng iyong mga magulang? No, kasi kami ay sobrang alala at hinahanap namin ikaw, no? Hindi ka namin mahanap at ngayon ay natagpuan ka namin, bakit nagawa mo ito sa amin? No? Pero ang sabi lang ng batang Jesus, hindi niyo ba alam na narito ako sa tahanan ng aking ama. No? Pero sumatotal yun, talagang ay umuwi ang batang Jesus. Naging masunurin sa kanyang mga magulang. No? Kaya dito pinapaunawa na talagang sa unang bahagi ng yugto ng buhay ng ating Jesus ay talagang naroon siya, no, sa kanyang mga magulang. No? Kailangan niya maging masunurin at talagang nandoon siya, kapiling niya ang kanyang mga kamag-anak, no? So, sa kanyang mga relatives, no? Mga mahal sa buhay, no? At yun naman talaga, no? At ito yung karanasan natin. Kapag mga bata pa tayo, talagang very close tayo, no? Sa ating mga mahal sa buhay. Pero kapag dumating ang time naman
na kapag ikaw ay medyo lumalaki na at tinatawag ka sa paglilingkod sa bayan, o mga men in uniform or sundalo, police, so iba na yung nagiging priority mo. No? Iniiwan mo yung pamilya mo dahil tinatawag ka sa paglilingkod, no? sa bayan. No? Kaya hindi ka nakakauwi na ng Christmas o minsan birthday ng mga mahal mo sa buhay dahil alam mo na yung meron kang malaking ginagampanan. No? Kaya yun. Kaya matutunghay natin, nung dumating ang time na ang ating Panginoon ay talagang kailangan niya ng sundin ang kalooban ng kanyang Ama. No? So, kumbaga, talagang ibang level na. No? Hindi na nakatuon sa biological family, kundi isang malaking pamilya na kung saan ang ating binibigyang pansin ang masunod ang kalooban ng ating Ama. At yun ang ipinapakita sa ating Ebanghelyo na kung saan ay ang ating Pesos, bagamat nariyan kanyang ina, mga kapatid, na gusto siyang makausap, no? Pero dito binibigyan pansin na talagang nung mag-start siya ng kanyang public ministry, pinapakita na talagang ito na, ipinapahayag na yung malaking pamilya ng Diyos. Yung mga taong nakikinig, sumusunod sa kalooban ng Ama. No? Pero dito, pinapahayag naman sa ating Ebanghelyo na hindi naman isinasantabi natin ang Birheng Maria. No? Kasi, syempre, from the very start, talagang ang Birheng Maria ay nakinig. No? Nakinig sa salita ng Diyos, no? Sa plano ng Diyos, sumunod siya. At matutunghay natin na siya ang ina ng ating Pesos at ina ng simbahan. Kaya kinikilala natin ang kanyang role. No? Kaya siya yung ating ina. No? At talagang tayo na nakikinig ng mga salita ng Diyos at sumusunod, tumutupad, no? Na masunod ang kalooban ng Diyos, tayo ay talagang binibigkis bilang isang pamilya ng Diyos. No? Kaya ito yung paanyaya at panawagan, no, sa bawat isa sa atin na kung saan ay talagang sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, nawa ay tumimo ito sa ating mga puso at isipan at tumugon tayo sa paanyaya ng paglilingkod, no, pagmamalasakit, pagkalinga, dahil ito yung ipinamalas at binigay na halimbawa ng ating Panginoon na tayo ay magkakapatid, no? Inikilala natin ang mga nakakatanda bilang ating ina, ama, no? At tayo magkakapatid na magtutulungan, no? Sa diwa ng pagmamahalan, no? Pagkalinga, no? Lalo sa mga higit na hangailangan. Kaya sa tagpong ito, yun ang paanyaya at panawagan sa atin na kung saan ay pinagbibigkis tayo bilang isang pamilya ng Diyos na kung saan ay nakikinig sa kanyang mga salita at tumutupad nito. Mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay, ang ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Sa bawat panalangin nating tutugon, gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan, naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya, naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kami mga lingkod ng iyong kalooban.
Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kami mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamagitan ng aming buhay pananampalataya na ipinahayag ng aming mabubuting gawain. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo'y lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, sa awit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ni Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay hinihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob na ang kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kay magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawang padapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin na pag-upuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama sa Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito po Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Ibinibigay niya ang kanyang sarili bilang pagkain, tinapay na nagbibigay buhay. Mapapalad tayong nangyayari sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa
at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Mahal na ina ng laging Ikinalulungkot saklolo, namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming may karangal ang iyong pagpapala sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas, amin po ngayong inanyayahan maging isang Veritas Eucharistic Advocate dahil sa Eucharistiyang nagmumula ang katotohanan. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lang po sa Religious Department 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-6314-589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahi. Maraming salamat po. Muli po sa inyong lahat, mga kapanalig, mga kapamilya, kapuso. So kanina sa ating gospel, part nga doon yung mga loved ones. Dahil di rin ako nakakauwi, kaya naalala ko rin sila. No? At sa mga nagnanais na magpari din, welcome po sa aming congregation, no? Sa Franciscan sa Berlin of the Poor. No? At continue lang kami din ipagdasal, no? Na kami din ay masunod namin ang kalooban ng Ama, o mabigyan namin siya ng kasiyahan, no? Sa aming araw-araw na pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo, taglay ang pag-ibig, kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,